Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang boses ng isang matapang na police colonel, isang ginang. Nako, umalma na siya, hindi na siya nakapigil, napuno na ang salok. Nagsalita na laban sa pagmamalabis ng administrasyong ito. Okay, pakinggan natin ang matapang na police colonel. I'm Police Colonel Gemma Cruz Mindo Alma. Ang question ko lang po, ito pong proposal po ninyo, pag tinanggihan po ba namin, magbabago po ba ang proposal niyo? Pangalawa, ma'am, kami po kasi mga uniform personnel, hindi po kami pwedeng ikumpara sa other government services. We are giving our lives. At parang napakasakit po para sa amin na kami ngayon ang kailangan bigayin ninyo para gumanda ang ekonomiya. Why don't we improve our taxation and anti-corruption campaign? Why the PNP uniform personnel has to sacrifice? Thank you, ma'am. Ulitin natin. I'm Police Colonel Gemma Cruz Mindo Alma. Ang question ko lang po, ito pong proposal po ninyo, pag tinanggihan po ba namin, magbabago po ba ang proposal niyo? Pangalawa, ma'am, kami po kasi mga uniform personnel, hindi po kami pwedeng ikumpara sa other government services. We are giving our lives. At parang napakasakit po para sa amin na kami ngayon ang kailangan bigayin ninyo para gumanda ang ekonomiya. Why don't we improve our taxation and anti-corruption campaign? Why the PNP uniform personnel has to sacrifice? Thank you, ma'am. Okay. I'm Police Colonel Gemma. Alam nyo, nanginig po ang aking balahibo. At the same time, halos mapaiyak ako sa boses ng police colonel na ito. I've been in the military service for 34 years. And alam ko yung kalakaran dyan. Habang nasa loob ka, huwag kang magsalita ng kanyan. Kailan, may mangilan-ilan na talagang matatapang. Sa AAP, meron din ganyan. Talagang very vocal sila. Kaya lang sa pagiging vocal nila, sinasakripisyo ang kanilang karir. Hindi sumusunod. At naitsapwera. Example, meron tayo ngayon sa AAP, floating generals. 7 sila. Sila ang may mga tapang, malasakit, na may ipinapagawa sa kanila na hindi sumunod. So, anong nangyari? Wala. Nasisanti sila. Without due process. Basta lang nirelate. Tapos, naging floating sila ngayon. Nandyan sila. Nasa active service pa rin. Kaya lang, walang, it's a punishment for them. Yung, pabigsa ka 6 generals and 1 colonel, marine colonel. Kaya, itong si Police Colonel Gemma, dati daw yan, naging Cebu City Police Director. Tapos, dahil real lang ito, no? Ngayon ko lang napanood, I think ang pinag-uusapan, last year pa ata ito, tungkol sa gustong kaltasan ng administrasyong ito, yung sweldo ng mga active uniform personnel para sa pensyon. Kaya ito ang alam ko, ha. I'm not sure kung ito, kaya lang, tama, I agree. Huwag niyong ikumpara, sabi niya. Kaming mga uniform personnel, huwag niyo kaming ikumpara sa other government services or other government agencies. Kasi
We are sacrificing our lives. Buhay namin ang nakataya. Kaya tignan nyo, pumalakpak ang mga pulis. Tama yun. Meron kaming yung paragraph na military professionalism, pinapamemorize sa amin yun eh. Men who adopt the profession of arms must submit their own free will to a law of perpetual constraint. Medyo mahaba ito. It's a paragraph written by General Charles de Gaulle sa France. Anybody, men or women, who adopt the profession of arms, men and women, we submit yung karapatan naming panta, wala na. We are nothing. We just submit to a law of perpetual constraint. Palagi kaming sinasakal, wala kaming kalayaan. Yung buhay namin, pag sinabing advance, kahit alam naming mamamatay kami, we had to advance in the presence of danger. Kasi gano'n ang buhay ng sundalo, kasama na rin ang mga kapulisan. Ang daming sakripisyo. I don't know, itong gobyernong ito, walang malasakit o pagpapahalaga sa kanilang sa mga men and women in uniform, hindi katulad noon kay PRRD. Siya lang ang Pangulo na may political will na doblehin ang sahod ng mga men and women in uniform, and we are so grateful. Kasama kaming mga retired. Kasi yun ang batas. Pag nag-increase ang sweldo ng mga nasa active, kasama ang mga retired. Kaya nadoble po ang aming pensyon, kaming retired. Yung mga So, bakit hindi nila magawa yung ginawa ni PRRD noon? So, anyway, itong comment ng Lady Police Colonel is still applicable now. Kasi, lalo na yung nangyayari sa Davao. There is a strong pressure for the PNP na huliin si Pastor Kibuloy. So, walang magawa. Yung mga PNP staff natin doon, kundi sumusunod lang kasi utos eh. Kaya lang, in the process sa pag-sunod sa utos, nasusubrahan nila, ito na, may mga nasaktan, may mga kabataan, kababahian na basta, according to Attorney Torion, yung abogado ng KOJC, magpa-file sila ng criminal complaint against sa ating mga kapulisan. So kawawa itong mga pulis, sumusunod lang sila sa utos na parang politically motivated. Yun na. Kaya may mga feedback akong na-receive na may mga pulis na umaangal na. Okay? Even sa AFP noon, last year, yung decision ng gobyerno na makipag peace negotiation with the communist, na hinang-hina na ang mga NPA, tapos may peace negotiation na naman. Nako, ang daming umalma. Men and women in uniform, active and retired, umalma. Sana, okay, sana huwag nilang ubusin ang pasensya ng mga men and women in uniform. Dahil habang nakakapagtiis pa sila, hindi sila nagrereklamo, sumusunod. Kaya lang, pagdating ng panahon, pag napuno ang salop, hindi nila, yung loyalty nila is hindi nakasentro sa isang politiko, sa isang tao, kundi nakasentro sa konstitusyon. They are the protector of the state, yung AFP. Yung police, ganoon din, we serve and protect. So, sino yung iproprotect? Sino yung pagsisilbihan ng ating kapulisan? Ang taong bayan. Huwag nilang hintayin na mapuno ang taong bayan
pag napuno ang taong bayan at magsimulang mag-alsa, darating ang panahon, ang ating men and women in uniform, kakampihan nila ang mga taong pinagsisilbihan nila. Kasi sa isang demokrasya, ang boss ay ang mga tao. So, sana maging wake-up call ito sa administrasyong ito na huwag magmalabis. Kasi hindi habang panahon na ang mga men and women in uniform, basta sunod-sunuran na lang. Tao rin yan, may puso't damdamin at marunong umunawa sa sitwasyon.